Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So ngayon, ako nga pala si Charlene Fernanda Bandairal. So, ito pa ay isang continuation na report sa ginawa ni Binibining Binondo. So, ito po ay parte lang pa rin sa ginawang report na yung etika ni Kant. So, ngayon, pag-uusapan natin ang criticism and limitation of Kantian ethics. So first is rigidity and absolutism. So Kant ethics have been criticized as overly rigid and absolutist. So failing to account for the nonsense and complexities of real-world moral. So it means sa madaling salita po, ang sinasabi ko rito na masyadong stricto po ang etika ni Kant. So, hindi po ito tumitingin sa mga espesyal na sitwasyon. So, halimbawa, kung si Binibining Binondo po ay gusto niyang patayin si Omega at si Omega ay nagtago sa bahay ni Mabala. So, syempre si Binondo tinatanong niya kay Mabala kung nandyan ba si Omega kasi papatayin niya. So, syempre si Mabala ay nagsabi siya na wala po rito. So, para kay Kant, mali pa rin daw ang ginawa niya. So, mali pa rin ang pagsisinungaling. So, hindi ito makatao o walang puso ang ganitong pananaw. So next is lack of consideration for consequences. So by focusing slowly on the nature of the action and the agent's intention, Kantian ethics is. So nakapaloob ko dito na para kay Kant, mahalaga ang layunin mo, pero hindi ang resulta. So, kahit maganda ang layunin mo, kahit maganda ang resulta, mali pa rin para kay Kant. So, for example, kapag ikaw ay nagsinungaling, pero ang pagsisinungaling mo ay naman ng buhay ng iba, nakaligtas ka ng isang tao. Pero para kay Kant, mali pa rin ang ginawa mo. So, mali ang magsinungaling. So, ang etika ni Kant ay hindi po ito tumitingin sa realidad. Next is potential for moral absolutism. So, Kant emphasized on categorical moral rules and duties. So, has been ibig sabihin, lagi na lang tama o mali kahit ano pang sitwasyon. So, for example, para kay Kant, kung ikaw ay nagnakaw kahit nagnakaw ka lang naman para iligtas o ibigay yung pagkain sa pamilya mo kasi sila ay nagugutom na. So, kahit nakaligtas ka ng buhay o kahit nagnakaw ka para lang maitama yun, or nagnakaw ka para lang ibigay mo yun kumbaga tinutulungan mo yung iba dahil nagnakaw ka. So, para kay Kant, mali pa rin yung ginagawa mo. So, kapag sinunod mo yung etika ni Kant, so, minsan hindi ka nang makatao. Hindi ka na makatao o hindi ka na maawain. So, dahil puro na lang alituntunin, puro na lang batas na lang ang sinusunod mo. So, nagiging hindi ka na makatao. So, next is reconciling Kantian ethics with consequentialism. So, first is moral rules and duties. So, first is moral rules and duties. So, Kantian ethics emphasize the importance of moral rules and duties. Okay. Sa madaling salita po,
ang Kantian ethics ay nakatuon lamang po siya sa batas o sa alitunton sa tungkulin. So ito lang daw. So ang Kantian ethics ay nakatuon lang po sa batas o sa tungkulin po. So para kay Kant, ito po yung kumbaga batayan niya sa tama at mali. So ito lang po yung kanyang kumbaga kinoconsider ito po yung kanyang kumbaga kinoconsider niya nga ito yung kanyang batayan sa mga tama, sa mga mali. So for example, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling. So sa pamamagitan ng mga batas at tungkulin, nagbibigay po ito ng matibay na gabay sa paggawa ng desisyon. So hindi basta-basta. So tayo ay hindi dapat basta-basta kumikilos ayon sa gusto natin. So kumikilos po tayo kundi ayon sa prinsipyo. So next is consideration of consequences. So nakapaloob po dito na kaysa para sa madaling salita, so sinasabi po rito na tingnan mo rin ang magiging resulta ng iyong ginagawa. So for example, kung may batas na sobrang stricto at nakakasama na ito sa mga tao, so mas moral na baguhin po ito para sa mas ikabubuti po ng lahat. So ang consequentialism ay paraang ito po yung paraang tinitimbang ang epekto. So tumitingin po ito kung makabubuti ba o makakasama ang inyong ginagawa. So next is the enduring influence of Kantian ethics. So first is the philosophical legacy. So Kant's deontological ethics had a profound and lasting impact on Western moral policy. So, sa madaling salita po, kahit matagal na po ang etika ni Kant, ang kanyang mga kaisipan ay naging pundasyon pa rin ng modernong pag-iisip tungkol sa moralidad. So kahit matagal na, nanatiling buhay pa rin o ginagamit o tinuturo pa rin sa mga mag-aaral ang etika ni Kant. So next is human dignity. So Kant emphasized on the inherent dignity and autonomy of person has been a cornerstone of modern. So isa sa pinakamahalagang aral ni Kant ay ang bawat tao ay may likas na halaga o dignidad at hindi dapat tratuhin na parang gamit o kasangkapan lamang. So kapag sinabi po natin na walang sino man ang dapat abusuhin o gamitin para sa pansariling kasangkapan, so yun ang ideya o gibarugan ni Kant na igagalang natin ang dignidad at kahulugan ng bawat isa. So next is the legal and political thought. So Kantian principles have also shaped legal and political theory. So malaki na raw ang impluwensya ni Kant sa pagbuo ng mga ideya tungkol sa karapatan at hustisya. So sa madaling salita, ang mga prinsipyo ni Kant ay naging gabayan. So sa paggawa ng mga makatarungan at makataong batas. So marami sa mga konstitusyon at batas ang mga bansa ngayon ay may halong ideya ni Kant, lalo na sa mga usapin na karapatang pantao at hustisya. So the last is ongoing relevance. So despite its its critic, Kant ethics continue to be widely studied and debated, so remaining a central part of the philosophy. So kahit na maraming kritiko si Kant o
marami siyang mga etika. So, patuloy pa rin siyang pinag-aaralan, tinatalakay at ginagamit bilang batayan ng mga etika. Hindi lang etika, kahit matagal niyang sinulat ang kanyang ideya, ang mga ito ay relevant pa rin. So, pinapalagahan pa rin na hanggang ngayon, kahit sa batas, sa politika, at kahit sa modernong ethical na problema, kahit sa modernong ethical na problema ng mga lipunan, ay nanatiling mahalaga ang kanyang mga ideya o modernong panahon.